Ngayong araw, posibleng magpatuloy ang debate sa amyenda ng Senate Rules matapos ang naging walkout ng minority senator sa sesyon noong nakaraang linggo. Kaunay niyan, iba pang issue, mapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng minorya sa Senado, Senador Raffy Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at salamat sa pag-imbita. Ano po asahan ng publiko sa sesyon ng Senado ngayong araw? Yun nga, si Igan anticipated naman namin na itong majority mukhang gagawa na naman ng maniobra. Pero ready naman kami for any eventuality. Kung ano man na meron silang binabalak, alam naman namin siguro ang move na gagawin namin para hindi kami ma-checkmate. Opo. Nabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala naman daw tyranny of the majority. Meron daw tyranny Raffy. Tira ko, sila ang may tira kasi gusto nilang babaguhin yung rules na wala sa tama. Maliwanag naman na sa rules na bago mangyari yung pag-amenda at para ma-accommodate lang online bumoto ang mga absent na senador, merong kailangang dinadaanan na kung tawagin natin due process, which is kailan pagdidebatihan mo na yun sa floor. At saka isa pa, nung Monday kasi nung kumaalala nyo, nag-motion na si Marcoleta na magkakaroon ng change of rules. Opo. Diba? And then, at that time, presiding officer si Loren. Ang ginawa ni Loren, inirefer yun sa, which is tama lang, sa Committee on Rules. Hindi pa nag-convene yung Committee on Rules. So wala pang Committee on Rules. Exactly, hindi pa nakukonvene, hindi pa nabubuo. So dapat ang ginawa ni Marcoleta nung araw na yon, dapat winido niya muna yung kanyang motion at nag-motion siya ng panibago. So in that way, meron namang Rule 51 na kahit na hindi pa nag-convene yung Committee on Rules, exception yon. Pero dapat mag-antay siya another day para pagdebatehan muna yung kanyang bagong motion. Okay. So the following day, saka pa lamang pwede magkaroon ng dividing the House para magkaroon ng botohan. So ang nangyari, ayaw nyo na kaming pagsasalitain pa, gusto talaga ng i-railroad, kaya nag-walkout kami. Pero mamaya ba, mauulit yan o mas bukas na kayo sa debate? Yun dapat talaga, Igan, ang tamang proseso. Kapag halimbawa, nag-motion ulit siya na para payagan na magkaroon ng botohan online, gagamitin niya yung Rule 51, pwede naman yon. Kaya lang dapat doon naman sa patakaran, sa rule, mag-antay siya ng another day kasi dapat pagdebatehan namin the whole day today. Kung sakali yun ang tatahakin niyang landas, we have to debate on it. Kaso, pag halimbawa, hindi na naman nila susundin yung patakaran na yan, mag-walkout ulit kami. Pero mukhang may kakampi kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na ayaw din sa remote voting. At ito'y para lang sa interest daw ni Senator Bato de la Rosa. Tama nga naman. Hindi lamang si Presidente ang nagsalita niyan, kundi ang taong bayan nagsalita rin. Maraming mga tao talagang ayaw ng gano'n. Yung railroading ginagawa nila, pinagpipilitan nila yung mali. Yung mali, yung baluktot, gusto nilang ituwid. Dapat yung baluktot, stay baluktot. Huwag nilang palabasin na tama. Okay. Senator Tulfo, sino po yung dalawa sa majority na lilipat sa inyo? Ito ang masasabi ko, Igan. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Yun yung dalawa maaaring lumipat. Sino po yun? I don't know. So dalawa po. Okay. Pero buwang suporta ng minorya na gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, Senador. Yun ang napag-usapan. Yun ang pag-uusapan ng minorya na isang boses lang naman kami kung sino yung napag-agrihan namin na maging Senate President. Yun talaga. Right now, talagang si Win Gatchalian ang gusto ng lahat na maging SP. So, masasabi natin na itong posisyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi man ngayon, talaga pong aalisin ng Senado sa kanya. Of course, manipis Di ba? Ngayon, si Bato hindi na pumapasok. Merong isa na arresto, although nakapag-bail. I don't know, ano pa yung mga susunod na mangyari. Sobrang nipis nila. So there's that big possibility na mapapalitan siya sooner or later.
Okay. So apektado ba nito itong impeachment trial at ngayong araw yung last day ni Vice President Sara Duterte para sagutin yung summons ng impeachment court? Yeah, she has until 7 p.m. It's either by email or pupuntang representative niya para mag-file sa Opo. Senado o doon lang ready naman Senate for that. Kung maapektuhan yung impeachment, mag-submit lang naman yung kampo niya para sagutin yung summons. Then, ang inaano lang namin, ang ina-expect lang namin na sana huwag silang gagawa ulit ng panibagong maniobra. Kung gagawa sila ulit ng illegal na maniobra, ready naman kami. Okay. Pero ang Senado, pabor kayo ituloy ang investigasyon sa flood control projects? Yeah, tuloy. Okay. Ito nga lang, Igan, Oo. nakakatawa, di ba si Pia ang designated na committee chair ng Blue Ribbon. Nagtataka ako, bakit humingi itong si Marcoleta Oo. ng subcommittee? Why? Wala ba siyang tiwala kay Pia? Oo. Sa tingin niyo ba, hindi able and capable si Pia? Ibig sabihin, mas magaling siya kay Pia? Ano Oo. yun? Sila ba nag-aaway na ngayon doon? Sa loob? Okay. Kasi kung ako si Pia, ma-offend ako eh. Oo. In the first place, nung nagkakaroon pa lamang ng pag-uusap kung kanino mapupunti mga committee at naibigay kay Pia, tapos ngayon gusto mag-subcommittee kasi sa tingin mo, hindi kaya ni Pia, insulto kay Pia yun. Okay. O huli na lang, sino si Kilay tsaka si Taray? Ang galing mo, Igan, mas marami ka alam kaysa akin. Ikaw na lang bahala. Kukumpirma ko lang sa'yo. Okay. Meron nga talagang ganun, pero ayoko naman magsalita. Okay. Pertaining to that. Anyway, good luck sa Senado at pinagdatasal kayo ng taong bayan. Maraming salamat, Igan. We need that. Kailangan namin yung mga dasal niya. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat din. Senador Raffy Tulfo, inyo pong napakinggan. Ingat po kayo.